Ipaliwanag ko na lang po ng diretso. At ito ho mga kababayan, ang nakikita ko po dito, ano po, kahit pilit nilang i-acquit ang Vice Presidente, kapag ka po ipinakita lumantad ang napakaraming ebidensya, lalong-lalo na po isalin sa Tagalog, at actually Tagalog naman talaga yung sa impeachment ng Vice Presidente, at maliwanagan ang mamamayang Pilipino, mahihirapan din po silang i-acquit dyan. Kahiya-hiya ang mangyayari sa kanila dyan. Ano po, pag makita mo nag-uumapaw ang ebidensya, kaya nga po takot silang matuloy yan eh. Sa ano eh, sa Senado mga kababayan eh. Bakit po? Natatakot sila na lumantad, lumabas lahat po ng ebidensya laban kay Vice Presidente Inday Sara Duterte. Mahirap pong idepensa at lalong-lalo na kapag ka naka-public, ipinapakita sa mamamayang Pilipino yung mga pinag-uusapan doon sa impeachment, ay nako. Tapos boboto ka, acquitted si Sara Duterte. Ang hirap po nun. Yari din ho sila dun, mga kababayan, di ba? Kahiyaan na ho yun. Hmm. Kahiyaan na ho talaga yun, mga boss chief mo, sir. Kaya ang nakikita ko dyan, pagka talagang inumpisahan na yan sa Senado, wala nang magagawa yung mga yan. Eh hindi pa nga ho inuumpisan. Doon pa lang po sa Kongreso, mga bossing. Di ba? Yung, ayan, tama si Max Safe. Yung pag-threat lang, malakas na ebidensya na yun. Kaya nga, kapag ka mga ipinapatawag sila ng NBI o ipaliwanag mo, Ma'am BP, Sara, ito pong sinabi ninyo na pagbabanta, hindi sila sumisipot. Hindi sila pumupunta. Eh bakit ho? Kasi ang hirap ipaliwanag. Ano? Kaya ang laging sinasabi po sa mga DDS nitong mga Duterte ay sasagutin namin yan sa tamang lugar. Sasagutin namin yan sa tamang forum. Pero kapag ka ito na, papalapit na, hihingi ng tulong sa Supreme Court. Supreme Court, no, ipatigil mo naman yung impeachment laban sa akin kasi kulang ang kanilang ebidensya. Mahina ang kanilang ebidensya. Biruin mo yun. Mga DDS, hindi nyo ramdam na ginagago kayo. Sasabihin sa inyo, ipapaliwanag sa inyo, sasabihin ng mga Duterte, magpapaliwanag at ready po kami na magpaliwanag doon sa Senado, doon sa impeachment court. Pero in the middle of the way, o sa kalagitnaan, napapunta na yung sa impeachment court, susumbong sa Supreme Court. Huwag ituloy yung impeachment o harangan o ipatigil ng Supreme Court yung impeachment sa Vice Presidente. O paano yun? Di ba? Ang sasabihin sa inyo, ready na tayong ipaliwanag lahat ito doon sa Senado. Tapos ipapatigil nila para mapunta sa Senado. Hindi kayo nalilito mga DDS? Talagang mga boplax lang talaga kayo. Talagang mahihina ang ulo ninyo. Mahihinang umintindi. Ano po? Kasi para ho sa akin, panggagago na yun eh. Sasabihin sa akin, sige, doon sa Senado, magpapaliwanag na ako. Tapos malalaman ko, behind the scene, gustong ipahinto, wag matuloy sa Senado. O nasaan ang ready doon? Kayo talagang mga DDS. Gusto nyo maniwala mga DDS? Sabi ni Lorena Silverio, ang tawag sa mga ganyang katwiran ay tunay na duwag. Magaling lang sa salita. O yan, binanatan tuloy kayo ni Lorena. Gusto nyong maniwala mga DDS? O eto daw, makakauwi daw si dating Pangulong Duterte. President Duterte. Yan. Manghuhula to si Sereno. Tama ba ako manghuhula? Kasi may sinasabi siya, makakauwi na ang dating Pangulong Duterte, o posibleng makauwi ang dating Pangulong Duterte. Eto, bibigyan kayo ng hope. No? Mga DDS, pakinggan ninyo. Former President Duterte. Medyo nakakalungkot isipin na medyo nasisil ko is humihina yung aura niya. Humihina ang oras. Parang normal naman talaga yun. Ganun yung mapakiramdaman o ganun yung maano ni dating Pangulong Duterte. Ikaw ba naman marinig mo? No, marinig mo na lahat ng ipinanlalaban ni Koopman
puro hindi umubra. Talagang hihina yan. Talagang malulungkot, tatamlay at whatever kung ano mangyari. Di ho ba mga kababayan, humihina ang what? Yung itlog daw. Yung aura yata, sinasabi niya. feel ko is humihina yung aura niya. Pero I can sense it na ang taas ng chances makakauwi siya. Putik na yan, mga DDS. So, yan, kung mahilig kayo doon sa mga manghuhula, eto si Sir, mukhang nahulaan, mataas daw ang chance na makakauwi daw si dating Pangulong Duterte. Wow. Paano kaya? Hindi, pero sigurado, makakauwi naman si dating Pangulong Duterte. Yun nga lang po, mga kababayan. Ito mas malapit sa katotohanan lang to, mga DDS, kaya ako sasabihin. No? Ang dating Pangulo, nakita nyo naman kung ilan na ang edad. 81. Ang itatagal ng mga paglilitis, aabot ng 10 taon. Sa tingin nyo, matatapos ng dating Pangulong Duterte yon? Hindi ko minamadali o hindi ko ninanais na matapos na ang buhay ng dating Pangulo. No? Doon lang tayo sa real talk, mga kababayan. Sabi ni Joel Q ng Cereza Post, yan ang nakahit-hit ng sunog na interior. May natututunan ka dito sa channel na ito, ha? Real talk lang ho tayo, mga kababayan. Tingin nyo, mga DDS, kayang tapusin ni dating Pangulong Duterte yung 10 taon? Sige, natapos na 1 taon. Actually, wala pang naumpisan. 10 taon. 91 years old. Maaari o malaki ang tsansa na hindi na matapos. Ano po? So kung talagang pag-uwi, yun nga lang. Baka yung sinasabi ng mga kababayan natin na nakakahon na si dating Pangulong Duterte pag-uwi. Mataas ang chances na uwi siya sa 2026 or I'm hoping that mangyayari siya sa 2026. So, yan. Sa mangyari sa 2026, I'm hoping malabo iyan. Sana feel ko lang. Kailan kaya yan? Pero bagay, tutugma naman mga kababayan, baka naman talaga umuwi. No, pero yun nga lang, nakakahon na. Sabi ni Lina Villalon, pero wishing na mahaba ang buhay niya para usigin ang kanyang conscience niya through nightmares. Ayan, sabi ni Ma'am Lina. Ngayon mga kababayan, nako si Marcoleta, ito po, madaming nagsasalita, no? Madaming bumabanat kay Marcoleta tungkol doon sa mga binitawan niyang salita na walang background.